Si Pangulong Marcos ay tiniyak yung flood control projects na magtutuloy-tuloy pa rin. Subalit tiniyak yung maayos na programa kaugnay ng naturang mga hakbang. Ang Kamara naman nakahanda na natapusin ang deliberasyon ng 2026 budget ngayong linggo. May balita si Bombo Anali Soberano. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi titigil ang flood control project sa gitna ng hindi pagpondo dito ng pamahalaan para sa fiscal year 2026. Ayon kay Pangulong Marcos, tuloy ang mga proyektong may kinalaman sa pagtugon sa problema sa baha at sa katunayan ay mayroong mga nakatakdang aprubahan ng mga flood control projects. Inihayag ng punong ehekutibo basta't makita naman na maayos ang proposal, gayon din ang program of work ay wala namang dahilan para ituloy ang mga programa hinggil sa flood control. Dagdag pa ng Presidente, magiging maayos din ang completion at kasama na dapat sa proseso ang may acceptance ng local government. Bagamat kanselado na ang panukalang 255 billion pesos budget para sa flood control sa taong 2026, huhugutin umano ang gastusin sa 300 billion peso pang naitatabi ngayong taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project hanggang sa susunod na taon. At meron naman tayong i-approve na flood control project para naman basta't nakita natin ay maayos ang proposal, maayos ang program of work, maayos ang completion. Samantala, handa na ang House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Faustino Bogie III na tapusin ang plenary debates para sa panukalang budget sa 2026 ngayong linggo. Nakatakda ang October 10, 2025 bilang araw ng pag-aamyenda House Bill 458 o ang General Appropriations Bill o GAB ng 2026. Sa Miyerkules, October 1, tatalakayin ang budget ng Office of the President, iba pang mga tanggapan sa ehekutibo at mga departamento tulad ng Department of Foreign Affairs, Science and Technology at Transportation. Kasama rin sa tatalakayin sa parehong araw ang budget ng Kongreso ng Pilipinas, tulong para sa mga government-owned corporations, lump sums at ang tinatawag na turno and kontra. Sa Martes, Setyembre 30, nakatakda namang pag-usapan ang budget ng Office of the Vice President at mga kagawaran tulad ng Social Welfare and Development, Migrant Workers, Information and Communications Technology, Labor and Employment, Interior and Local Government, Civil Service at Career Executive Service Board. Ngayong Lunes, tatalakayin ng House ang budget para sa Department of Public Works and Highways, Agriculture, Health, ang Department of Health at iba pang mga tanggapan. Pagkatapos maaprubahan ang General Appropriations Bill sa House, ipapasa na ito sa Senado para sa kanilang pagsusuri. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.